Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, June 25, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sobrang malaking perwisyo. LRT2, nawalan ng serbisyo kaninang morning rush hour. Pampalubag loob, libreng sakay hanggang Huwebes. House prosecution tumugon na sa impeachment court matapos ibalik ng Senado ang impeachment case versus VP Sara Duterte. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. VP Sara Duterte, may bagong hirit tungkol sa pamamahala ni PBBM. Basura, nagkalat sa ilang lugar sa Maynila. Mga residente nangangamba sa epekto sa kanilang kalusugan. Sa showbiz, mga fans nagpiesta sa pagpasok sa PBB Big Four ng Charez Duo. Iba pa ang pinalad, kilalanin. At mortal na magkaaway sa FPJs ang Batang Quiapo. Nagkabati na, pero may isang magpapaalam na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Perwisyo ang inabot ng LRT2 commuters kaninang morning rush hour matapos mawalan ng serbisyo dahil sa technical problem sa isang substation. Ang resulta, late sa pagpasok sa trabaho at eskwela ang maraming commuters. Dahil dito, bilang pampalubag loob, nagalok ng libreng sakayang LRT hanggang araw ng Huwebes. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Humihingi kami ng paumanhin sa lahat ng pasahero natin at nagkataon na during the peak hour yung nangyaring aberya natin. Sa halip na alas 5 ng madaling araw ang simula ng operasyon ng LRT Line 2, nausog ito ng alas 7 ng umaga nitong Miyerkules. Pero limitado pa rin ang operasyon dahil walang serbisyo mula Cubao hanggang Antipolo Station. Magmula Cubao hanggang Recto and then Recto pabalik ng Cubao lang yung operations natin. Yung problema dito sa rectifier, power transformer number 5 at saka number 6. Kaya apektado ang estudyanteng si Luzano na sumasakay mula sa Antipolo Station. Sobrang malaking perwisyo kasi ito lang yung mode of transport papuntang Sampaloc, Poreza. So kapag sarado yung LRT, di talaga kaya ng oras. Abutin ng 2 hanggang 3 oras. Si Aling Sara naman ay papasok ng trabaho ay naghintay ng halos 2 oras para sa pagbabalik ng operasyon ng LRT2. Malilate ako sa pasok ko, sa trabaho ko malilate ako. Mahirap sumakay, kagaya ng bus, tatayo na lang. Tatayo na lang ako sa bus pag basta makarating ng doon. Nag-alok ng libreng shuttle rides ang LRT Authority pero hindi ito naging sapat sa dagsa ng mga pasahero. Dahil sa problema sa serbisyo, inanunsyo ng Department of Transportation at LRT ang libreng sakay ngayong Miyerkules hanggang Huwebes. Somehow we have to do something para naman maibsan yung inconvenience na nagawa natin or na experience ng ating mga pasahero. Kaya ito is more or less pampalubag loob. Alas 11:30 na ng umaga nang buksan ng Antipolo Station, hudyat ng panunumbalik ng full operations ng LRT2. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tila napapreno naman sa kanyang mga pahayag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ukol sa pamamahagi ng fuel subsidy sa transport sectors. Sa media interview ni PBBM sa Kapas Tarlac June 25 ng umaga, dedependean niya ang pamamahagi ng subsidiya sa langis sa presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Noong 1 linggo lang nang ipag-utos ni Marcos ang fuel subsidy matapos tumaas ang presyo ng langis, bunsod ng banta ng digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Pero agad ding bumagsak ang presyo nito ng 6% matapos naman ang sorpresang ceasefire deal ng dalawang bansa nitong June 24. Pag tumaas ang presyo, kung di tumaas ang presyo ng langis, then there's no need for that. We can proceed, we can do business as usual. Yung presyo ng langis bumalik sa dati. Umakyat ng $79 per barrel, bumaba ulit. Pagkatapos na-announce ang ceasefire, bumaba ulit ng 69 kung saan siya nanggaling. So far,
there's no effect. So that there is no significant effect on the economy. Sasampahan ng kaso ng Department of Agriculture ang kumpanyang nagpuslit ng 2 milyong pisong halaga ng pulang sibuyas na nasabat sa Mindanao International Container Terminal sa Misamis Oriental. Ayon sa DA, idineklarang naglalaman ng frozen noodles, dough at spring rolls ang naturang shipment. Ngunit natuklasang naglalaman ito ng 25 metric tonelada ng sariwang sibuyas mula China. Kinilala ang consignee na Lantex Consumer Goods Trading na nakabase sa Binondo, Maynila. Giit ni Agriculture Secretary Kiko Laurel, walang inilabas na import permit ang ahensya para sa naturang shipment. Tiniyak naman ni Laurel na isa sa ilalim ito sa bagong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na may mabigat na parusa, kabilang ang multang milyong-milyong piso at mas pinahabang pagkakakulong para sa smugglers. Samantala, nagbabala si Laurel sa mga consumer na mag-ingat sa pagbili ng mga imported na sibuyas sa public market sa Maynila matapos magpositibo sa E. coli ang ilan sa mga ito. Naisumiti na ng House Prosecution Panel sa impeachment court ang kanilang tugon matapos ibalik ng Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Kamara, walang basehan ang naging hakbang ng Senado dahil malinaw na legal ang naging proseso sa impeachment sa ilalim ng saligang batas. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Natanggap na ng Clerk of Court ng Senado ang 2 formal na pahayag ng House Prosecution Panel. Sagot ito ng Kamara nang ibalik ng Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang inutusan ng impeachment court ng Kamara na i-certify na walang nilabag sa saligang batas sa pagproseso ng Kamara sa impeachment. Sa tugon ng Kamara, walang legal na basihan para i-remand o ibalik sa Kamara ang articles of impeachment dahil protektado ng 1987 Constitution ang legalidad nito. Ayon pa sa Kamara, hindi nalabag ang 1-year bar rule sa paghain ng ika-4 na impeachment complaint. Pero may isa pang kondisyon ang impeachment court na hindi na isasakatuparan ng Kamara. Dalawa, yung patuloy na kagustuhan na ipursige pa rin yung kaso mula sa 20th Congress. Matatanda ang pinag-utos ng Senado sa Kamara na ihayag ang intensyon nitong ipagpatuloy ang impeachment trial sa 20th Congress. Kung compliant o hindi ang House prosecution sa mga kondisyon, ay tanging impeachment court lang ang makapagsasabi sa pagbubukas ng regular session ng Kongreso. Hindi naman konforme si Escudero sa hirit ng House prosecution spokesperson na itakda na ng korte ang petsa para sa pre-trial sa impeachment. Sa 20th Congress din, kasi paano mo nga isa-set yun ng walang prosecution? Ayon kay Escudero, magtatapos na sa June 30 ang authority ng kasalukuyang House Prosecution Panel at kailangan muling i-authorize ng 20th Congress ang mga mambabatas na uusig sa Vice Presidente sa impeachment trial. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sinunog ng mga otoridad ang halos 9.4 billion pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot na nasabat sa iba pang panig ng bansa. Kasama na ang kamakailang tinatawag na floating shabu sa North Luzon na nakitang palutang-lutang sa karagatan. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-iinspeksyon at pagsusunog sa halos 3,000 kilo ng shabu, marijuana, cocaine at ecstasy. Giit ni Pangulong Marcos, kailangang matiyak na tuluyang nasira ang droga at hindi na muling magagamit o maibebenta pa. Idinidiin din niya ang importansya ng maayos na sistema mula sa pagkakasamsam hanggang pagwasak ng droga. Nakatakda namang muling isailalim sa incineration ang mga drogang hindi naging abo. Tatagal ng 1 araw ang proseso ng naturang incineration. So after na-init ng 700 degrees Celsius, hindi na, it will not be shabu anymore, it will not be marijuana anymore, it will not be any drug anymore.
Isang buwan bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na una nang nagpahayag si Vice President Sara Duterte ng kanyang pananaw ukol sa estado ng bansa. Sa panayam sa media sa San Fernando City, Pampanga, muling binanatan ni VP Sara ang pamamahala ni PBBM. Partikular ang anyay pagpapapicture ng Pangulo sa mga nahuling droga at pagsira dito. Ayon sa bise, hindi dapat maganda lang sa papel o litrato ang serbisyo, kung hindi dapat kumaganda rin ang buhay ng bawat Pilipino. Muli namang kinumpirma ni Duterte ang kanyang pagliban sa ika-4 na SONA sa July 28. Sa halip ay a-attend siya sa pinaplanong rally para sa kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte sa South Korea. Sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa. The state of the nation is dire, it is sad, and for me personally, it is frustrating. Samantala, may maaanghang na buwelta rin si Vice President Sara Duterte sa kritisismo sa kanyang mga trip abroad. Matapos questionin ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang kung personal ba o para sa bayan ang huling biyahe ni VP Sara sa Australia nung nakaraang linggo. Giit ni VP Sara, bagamat personal ang kanyang biyahe patungong Australia, ay nagtatrabaho naman anya siya doon. Liban sa Australia, 2 beses ring lumipad si VP Sara patungong The Hague nitong taon. Dumaan rin siya sa Qatar noong Mayo, nagdiwang ng Independence Day sa Malaysia noong Hunyo at nakatakdang umalis muli patungong South Korea at Kuwait sa Hulyo. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito, pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko. Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. Binalaan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang publiko laban sa kumakalat na deepfake video na nagpapakita umano na nag-e-endorso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang online trading platform. Ipinost ang video ng FB page na Inquirer PH Insider na dating Deborah Webb at pinamamahalaan sa ibang bansa. Ayon sa CICC, AI-generated ang video at nilikha para magmukhang totoong ginagamit ng Pangulo ang online platform. Hiniling na ng CICC sa social media platforms na tanggalin na ang video at mga kaugnay nitong post. Pinaalalahanan din ng publiko na maging mapanuri sa mga advertisement na gumagamit ng mga opisyal ng gobyerno at sobra-sobrang pangako sa mga ine-endorso at mensahe nito. Samantala, gagawa naman ng National Deepfake Task Force ang PCO kasama ang CICC, DICT, NBI at iba pang ahensya para tutukan ng disinformation sa bansa. Nagpiesta ang mga fans ng ihayag na sa nakaraang episode ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition ang pagpasok sa Big Four ng Cha-Res duo na sina Charlie Fleming at Esnir Ranolio. Ang Cha-Res ang unang nakakuha ng spot sa Big Four matapos ang nangyaring botohan ng House Challengers at natitirang Final 5 duos. Bukod sa Cha-Res, pasok na rin ang duos na Rawi na sina Ralph De Leon at Will Ashley matapos nilang magwagi sa first Big Jump Challenge. Bago ang intense na botohan, isa-isang na hot seat ang 5 duos sa pagharap nila sa House Challengers kung saan sinagot nila ang mga may intriga at personal na katanungan kabilang na ang tanong kung bakit dapat silang mapabilang sa Big Four. Magaganap ang Big Night ng PBB Celebrity Collab Edition sa darating na July 5. Susunod, basura. Nagkalat pa rin sa ilang lugar sa Maynila, mga residente nangangamba na sa epekto sa kanilang kalusugan. At bagong single ng Blackpink, first time ipe-perform sa kanilang comeback world tour na Deadline. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Pasintabi po sa mga naghahapunan pa lang ngayon o magbi-midnight snack ang mga ka-A to Z. Matinding problema sa basura ang kinakaharap ngayon ng mga taga-Maynila. Dahilan para umalingasaw ang masangsang na amoy nito sa kalsada. Hindi kasi agad nakokolekta at umaabot pa nga raw ng halos 1 linggo bago mahakot ang mga basura. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Tambak at nilalangaw na basura, yan ang araw-araw na tanawi ng mga residente ng Maynila. Bawat kanto o kahit saan ka man kasi tumingin, supot ng sari-saring basura ang madadatnan ng marami. Pinagbalatan ng mga chichirya o di kaya na may wala ng mga laman na galon. Gayon din ang mga balat ng prutas o di kaya ng mga gulay. Ilan lang yan sa mga karaniwang basurang makikita sa mga nakatambak na ito sa lungsod ng Maynila. Gaya na lang ng nakikita niyo sa aking likuran. Alam nyo, talagang mabaho ang amoy ng mga ito dahil nga halo-halong basura na ito. Kaya hindi na rin nakapagtataka na ilang mga residente dito o halos lahat ng mga residente ng lungsod nagrereklamo na sa masangsang na amoy na dinudulot nito na talaga nga namang naiiwan sa inyong ilong. Si Tatay Aurelio, hindi na matiis ang umaalingasaw na amoy ng mga basura na aniya. Kahit sa face mask, tumatagos ang baho. Nangangamoy po yung pag dumami. Tsaka kinakalkal ng mga yung scavenger. Kaya nagiging mabaho lalo. Pati raw ang kanyang hanap buhay, apektado na ng mga basurang halos 1 linggo bago kolektahin. Aniya, madalang na ang nagda-dine-in sa kanyang karinderya at puro take-out na lang. Siyempre, walang bibili sa'yo kasi mabaho. Diba, nababahuan sila. Pagkain pa naman to, diba? Sinubukan ng aming team na makapanayamang opisina ng Maynila pero busy ang linya ng mga ito. Gayunpaman, sumaklolo na ang MMDA sa paghakot ng mga basura. Nitong Martes nga lang, June 24, nasa humigit 80 tonelada ng basura ang kanilang nakolekta. Karamihan sa Moriones at Arten sa Tondo, Arlegui sa Quiapo at San Andres. Medyo malaki ang kanilang basura kada araw. Meron silang 3,500 tons. Nakita kasi natin, mayroong napapabayaan, may mga lugar na hindi nakahakot agad. Umaabot sa mahigit 10 truck kada araw ang nagagamit ng kada team ng MMDA na nakadeploy maghakot sa Maynila kasama ang garbage truck ng lungsod. Ayon sa ahensya, mahalagang ngayon pa lang matanggal na ang mga tambak ng basura nang hindi na ito makaperwisyo pa lalo na kapag bumuhos ang malakas na ulan o kapag bumagyo. Kada local government, pero sila na-hire na tikahakot ang basura nila. So more or less ang nagkukulang nito yung kanilang hinire na naghahakot ng basura. Kailangan magkaroon tayo ng proper waste management sapagkat alam naman natin pagka nagkulang tayo at napabayaan natin at bumara sa mga kanal, tataas ang baha at tayo rin ang mapeperwisyo. Hindi lamang sa pagbaha, kundi apekto din rin, pwede rin maka-apekto sa kalusugan ng bawat tao. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Binanata ni Vice President Sara Duterte ang mga prosecutor ng International Criminal Court dahil sa pagkontra nito sa posibleng panandali ang paglaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press con sa Pampanga, kinuwestiyon ni VP Sara ang paggamit ng ICC sa kanyang posisyon bilang pangalawang Pangulo at Army Reserve Colonel para hadlangan ang interim release. Pinahiwatig din niyang tuloy-tuloy ang kanyang biyahe sa ibang bansa para suportahan ang kanyang ama at nilinaw niya na sarili umanong gastos ang mga ito. Kinumpirma naman niyang may biyahe pa siyang nakatakda sa Kuwait at South Korea sa Agosto. Una, we do not deny that I have a position in government in the Philippines, but my power and authority do not extend beyond Philippine shores. So kung saan man yung bansa na may interim release, ay wala tayong say doon at hindi makikinig yung gobyerno doon sa Philippine Vice President.
Samantala, mas nakikita ni Justice Secretary Boying Remulla na dapat manatili sa kustodiya ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte, imbis na payagang mariris sa ibang bansa. Nauna na ngang sinabi ng kampo ni Duterte na may bansa umanong nakahandang tumanggap sa kanya kung papayag ang ICC sa isinusulong na interim release. Paliwanag ni Remulla, impractical at hindi akma ang request at baka mahirapan ng ibalik kung makawala sa kustodiya ang dating Pangulo. Anya, mas maigi kung harapin na lang niya ang kaso. Sinabi rin ng kalihim na handang tumulong ang gobyerno sa mga testigong balak pumunta sa The Hague para tumestigo laban kay Duterte. A lot to be able to bring him before The Hague, before the ICC. And it's not going to be easy to bring him back in case they lose possession of him or custody of him. Mula sa naunang iniuulat na bilang na 34, inihayag ngayon ni Justice Secretary Boying Remulla na posibleng mahigit pa sa 100 sabongero ang nawawala na may kaugnayan sa e-sabong o online sabong at konektado sa mga panloloko sa sugal. Giit ni Remulla, hindi po pwedeng ipaareglo ang mga kaso lalo't itinuturing niyang mass murder ang nangyari. Idinidiin din niya na ngayon lang nangyari na may pinapatay at biglang nawawala na mga nadadayang katunggali sa sabong dahil sa lakas ng perang umiikot sa e-sabong. Binigyang diin ng kalihim na mapagkakatiwalaan ng mga testimonyang inihayag ng key witness na si alias Totoy sa Department of Justice. At ang malaking revelasyon, may kinalaman dito ang isang government official, lalo't may mga dokumento, voucher at mga pangalan na itinuturo ang saksi. Babala ni Remulla, pati Court of Appeals at Korte Suprema, sinusubukang impluwensyahan umano ng grupong ito, lalo't matitinding kalaban ang mga kasangkot. Nangako naman ang kalihim sa patuloy na paghahanap ng katarungan para sa mga biktima. Katiwala siya. He's a trusted person. He was a trusted person of the principals. Kaya alam niya lahat eh. To the extent na may access tayo sa dokumento na ginagamit ng mga to. Kasi ultimo ang pagpatay niyan, sasabihin ko sa iyo ngayon, may voucher pa na binibigay para makasingin ng pera yung mga pumapatay na naatasang pumatay ng mga to. Maghahain ng kasong cyber libel ang GV Florida Transit laban sa nag-upload ng viral video na nagpapakita umano sa ilang bus ng kumpanya na tila nagkakarerahan sa National Road sa Cagayan. Ayon sa abogado ng kumpanya, inedit at finast forward umano ang video para magmukhang naguunahan ng 6 na mga bus. Naging hot topic kamakailan sa social media ang video matapos batikusin ng marami ang kumpanya ng bus para makompromiso umano ang kaligtasan ng mga pasahero. Sinuspindi na ng 30 araw ang 15 unit ng GV Florida at kinansela ang lisensya ng mga driver na sangkot. Nauna nang humingi ng patawad ang kumpanya at sinabing hindi ito sumasalamin sa kanilang mga pamantayan. Tinawag naman itong unacceptable o hindi katanggap-tanggap ni Transport Secretary Vince Dizon. Tinawag ni US President Donald Trump na isang tagumpay para sa lahat ang ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran matapos ang pagbomba ng Amerika sa mga nuclear sites ng Iran. Sa NATO summit sa The Hague, iginiit ni Trump na nagresulta ang mga bunker buster strikes sa pagwawakas ng labanan. Tiwala siyang hindi natatangkain ng Tehran na muling itayo ang nuclear program nito. Dagdag ni Trump, sakali namang buuin muli ng Iran ang kanilang opensiba, hindi umano ito hahayaan ng Amerika. Sa kabilang banda, nakahinga ng ginhawa ang maraming mga residente sa Iran at Israel sa pagtitigil putukan pero may takot pa rin ng marami sa posibleng mga susunod na hakbang. Ilang araw na lang, maririnig na muli ang iconic chant na Blackpink in Your Area.
Inanunsyo na nga ng YG Entertainment na sa kick-off ng Deadline Comeback World Tour ng K-pop powerhouse na Blackpink, unang ipe-perform ang kanilang much-anticipated comeback song. Sa July 5 at 6 na po yan nakatakda ang sold-out concert kick-off ng grupo sa Goyang Stadium sa South Korea. Excited na ang fans na makita ang 4 na miyembro na muling magsasama-sama sa iisang entablado bilang iisang grupo. Sa November 22 at 23 naman, magpapasaya ng Philo Blinks ang Blackpink sa kanilang Philippine Arena stop. Sa aming pagbabalik, mortal na magkaaway sa FPJs ang Batang Quiapo, nagkabati na. Pero may isang magpapaalam. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Marami ngayon ang nahook sa kapanapanabik ng mga eksena ng teleseryeng FPJ's Batang Quiapo. Lalo't nagkabati na ang dalawang matalik na magkaaway, ang magkapatid na Tanggol at David. Ngunit may bagong mamamaalam raw sa naturang serye. Makibalita sa A to Z Showbiz ni Lynn Garcia. Yan ang umaatikabong bakbakan sa pagitan ni Tanggol, David at Miguelito sa seryeng FPJ's Batang Quiapo. Mga eksenang hindi binitawan ng fans at gabi-gabing inabangan. Nakakainis man, nakakagalit o nakakatuwang mga eksena dahil dyan. Trending at talaga namang usap-usapan ngayon ang pagtatapos ng buhay ng isa sa mga mahalagang karakter sa serye. Tuluyan na ngang namaalam si David Dimagiba, ang karakter na ginagampanan ni Makoy De Leon sa episode ng serye nitong Martes, June 24. Namatay si David dahil sa engkwentro nila ni Tanggol laban sa mga gerero. Makapigil hininga ang mga eksena at mas nakaka-excite dahil nagsanib pwersa na nga ang magkapatid na Tanggol at David. For the first time, kinapanabikan ng mga manonood ang episode na yan dahil sa huling pagkakataon na naig ang lukso ng dugo at kabutihang na itatago ni David para sa kanyang nakatatandang kapatid. Matagal na panahon mang pinainit ng ulo ni David ang taga-subaybay ng Batang Quiapo, ngunit ikinalungkot rin ng fans ang kanyang pamamaalam. Ano na kaya ang susunod na tagpo? Maipagiganti kaya ni Tanggol ang pagkamatay ng kapatid laban kay Miguelito Guerrero? Huwag na huwag bibitiw. Subaybayan sa FPJ's Batang Quiapo na mapapanood dito sa A to Z. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lynn Garcia. Ang kwento ni Juan Tamad, for sure, aware tayong lahat. Pero ang kwento ni Mingming na walang malay, na natulog sa ibabaw ng sasakyan ng kanyang fur parent, aware ba kayo? Kumusta naman kaya ang naging biyahe niya? Panoorin. Hinatid! Mingming na walang malay. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa Urban Revitalization Strategist na si Mahora Carter. Ang sabi niya, marami pa ring naniniwala na sobrang mahal ang luntiang solusyon ng pangkalikasan. Pero sa totoo lang, mas mura ito kung pagsasama-samahin ang gastos sa kalusugan, serbisyong panlipunan at pangangasiwa ng mga basura.
At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!